Sige, let's pray. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras ng ito, O God. Kami, Panginoon, ay nagkatipon-tipon muli, Panginoon, upang makapagpuri sa iyo, makapagbulay-bulay ng iyong salita, O God. Lord, buksan mo, Panginoon, ang aming puso at isipan, Panginoon, sa mga turo, Panginoon, na aming maririnig, Panginoon. At Lord, kung hindi, Panginoon, bukas mo ang aming mga mata ng sabihan ay makita namin, Panginoon, kung ano ang gusto mong makita namin, Panginoon, Lord. Kung ano ang gusto mong ipakita sa amin sa pamagitan ng iyong salita, O God, ang aming puso, Panginoon, Lord. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang magpakorek, Panginoon, sa oras na ito, O Lord. At kaya di, Panginoon, linisin mo ang aming mga kamay, Panginoon. Linisin mo ang aming katawan, Panginoon, Lord, ang aming puso, isipan, Panginoon, O God. At Lord, ikaw ang siyang makita sa akin, Panginoon, O God, hindi ako, Panginoon, Lord. At ganyan nga, Panginoon, sa aking pagsasalita, Panginoon, ay ikaw ang siyang gumabay sa akin, O God. At yung Espiritu, Panginoon, ay siyang manalaytay sa akin, Panginoon, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan. So, may idea po ba kayo kung anong supernatural love? Ayan. Ayan. So, ano ba yung nakalagay yan? Super. Ano ba yung super? Ano ba yung mga superhero? Gano'n. Ayan. Natural. Ayan. Hindi. So, yung love, sa love tayo mag-focus. Ano ba yung supernatural love pag pinagsama? Ayan. So, may idea po ba tayo? Ayan. So, makikita namin mamaya. So, next. So, paano pala natin masasabi na tayo ay malago na? Ayan. So, si Nanay Nene, ayan, bilang isang pinaka-maganda sa gawin nila. Ayan. So, may idea po ba kayo kung paano natin masasabi na tayo ay malago na? Nagpapatuloy sa pagsamba. Yun, nagpapatuloy sa pagsamba. Ang katabi po, si Ate Elma. Very good. Very good din si Ate Nene. Yan, si Ate Leia. Si Ate Leia muna. Nagsaserve. Yan, si Ate Janice. Yun. Oh, pwede yun. Yan, si Kurt. Sa kabataan naman, si Kurt. Oh, very good. Ayan, so sa bata naman, ayan, si Marie. Ayan, si Marie. Nagsiserve kay God, kapi-kapi, ha? Okay, next. Ayan, so sabi dito, hindi, tama po lahat ang sinabi nyo. Ayan, so by reading the Bible, praying, by discipling, by having spiritual gifts, or nagsasalita ng yun, speaking in tongues. So next. Yeah, pero ang nakalagay ho dyan talaga, ang totoo pong meaning yun ay by transformed life and being Christ-like, which is to love. Ayan. So next. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 3, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang ako kampanang umaaliwaw o pompyang na mahinga. 2. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng kaalaman at lahat ng mga pananampalataya. Ano ba't nakakapagpalipat ako ng mga buto, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Sa 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga kaharian at iyari ang aking katawan upang sinuki, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala naman akong mapapala. Amen. So, maliwanag po dyan, nasabi dyan, you can make any mountain move. Yan, lagi nasa Biblia yun. Nasa Biblia po yun, ha. Kaya natin ilipat yung mga bundok. You can share the gospel of God. Ano pa? You can understand the word of God, ngunit wala kang pag-ibig. Ibig sabihin, walang kabuluhan ng ating ginagawa. Bakit po pag-ibig? Sino ba'y pag-ibig? Bakit pag-ibig po yung sinasabi niya? Ba't hindi Diyos? Yan. So kasi po, Christ is love. Amen? Sabi nga po sa kanta, love has a name. So ano yun? Si Kristo. Amen po? Amen. Hallelujah. So kung wala kang pag-ibig,
sa buhay mo, wala ka rin Kristo sa buhay mo. Ganun lang po yung kasimple dahil po ang pag-ibig ay ang Diyos. Amen? Naintindihan po ba natin? Amen. So let your light shine before men. Sabi nga sa Bible, di ba? Wala pa yung Jesus. Sabi doon, ano ibig sabihin ng let your light shine before men? Magliwanag ka bago ang sarili mo. So naintindihan po ba natin yung yung verse na yun? So ibig sabihin, makita sa atin yung liwanag ni Kristo bago yung sarili natin. Ibig sabihin, makita sa atin yung imahe ng Panginoon. Pero paano makikita sa atin yung imahe ng Panginoon kung wala tayong pag-ibig? Kung wala tayong Kristo sa buhay natin. Amen po? Amen. So for example, si Cain at Abel. So ano po yung nakikita natin sa illustration? Nag-aalay, very good. Ano pa? Yes, nananalangin. Hindi naman ako mag-aalay. Okay. Pwede naman, wala namang maling sagot. Okay. So ayan. So ito po ay si Cain at ito si Abel. So may ano ba kayo idea? Ano nga po? Magkapatid yan. So ano nangyari? Sila ay nag-aalay sa Panginoon. So ano nangyari? So ibig sabihin kasi nun, kapag yung uso, yung mangyari mo na sinulog mo, napunta sa taas, papadireksyon, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ang ikilig ng Diyos ang yung yes, very good. And then ito naman isa, ano yung nangyari sa puso? Bumabalik sa kanya. Ibig sabihin, papagalan. So, ano ibig sabihin nun? Hindi tinitig ng Diyos ang kanyang panalangin. So sabihin natin, bakit kaya? Dahil walang pag-ibig. Ayan. Very good. So, dahil walang pag-ibig, amen po? So, nakampante si Cain. Nakampante si Cain na, pwede na to, lagay dito, lagay doon. Ganun. Pero yung si Abel, ano ginawa ni Abel? The best. Yung binigay niya sa Panginoon. May prutas na maganda. Pinili niya talaga yan. Tupa na walang sakit. Pero yung kay Abel, ano yung kanya? Itasamin ko ng pitas, di ba? Hindi niya yung inaano. So, oo, yes. Yung kay Cain ay tupang mayroong kapansanan. So, ano nakikita natin doon? Ibig sabihin, walang puso. Amen? So, maaaring si Abel, habang nagpe-prepare siya ng handog para sa Diyos, kumakanta pa yan. Amen? So, tulad po sa pag-devotion tayo, nararamdaman niyo po ba yun na habang nagdi-devotion ka, nagbabasa ka ng Bible, parang may awitin na sa'yo, na naririnig. Minsan po ganun nararamdaman ko eh. So, may awit talaga. So, totoo yun, yung parang espiritu, nakakakonekta ka sa espiritu. Ayan. So, ayan. So, sabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 40, let all that you do be done with love. Or in love. Ayan. So, ibig sabihin, gawin natin ang lahat ng bagay ng may pagmamahal. Amen? Especially dito sa church. Kapag gumagawa tayo, lagi natin lagyan ng pagmamahal. Lagyan natin ng Kristo. Amen? Bigay natin yung the best natin sa Panginoon. Hindi yung, pwede na yan. Ganon. So sa may pagpapractice natin, okay na yan. Diba? Pero, nagpe-praise tayo at binibigay natin, nagpe-praise tayo, nagpa-practice tayo dahil deserve ni God yung excellence. Amen po? Amen. Kasi sinasabi ng iba na na okay na yan, gano'n, hindi naman tumitingin si Lord sa panglabas. Pero, deserve ni Lord yung excellence na binibigyan natin sa Kanya. Amen. So, example, dito sa church. So, bakit ba natin ginagawa natin sa church, yung role natin? Naglilinis ng church, miministry tayo, nagpupunta tayo sa mga natin, sa outreach. Diba? Nagtutulong tayo dito. Di naman tayo binabayaran. Bakit natin ginagawa yun sa tingin ninyo? Sa mga leaders natin. Bakit natin ginagawa yun? Galing naman. Yan. May pagmamahal. Amen? So dahil ba task ito? Utos? Ano pa?
Dahil ba sinabi ni Pastora, kaya natin sinusunod? O kasi activity to ng church? Yun, ginagawa natin ito kasi meron tayong pag-ibig sa Diyos. Amen? At ang pag-ibig natin sa Diyos ay may kalakipyan na paggawa. Naintindihan po ba natin? Amen. So next, sabi dyan, paano natin maipapakita ng isang Kristiyano ang supernatural love? Ayan. So next, sabi dyan is to love one another. Pakibasa nga po. John 13:34. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Amen? Nakalagay na ho dyan, no? Magmahalan kayo kung paano kayo minamahal. Kung paano ko kayo minamahal. Amen? Ibig sabihin, we are the body of Christ. We are the temple of Christ. Amen? Bahagi tayo ng katawan ni Jesus. So ano ang kailangan natin ginagawa? Love one another. Pero paano natin magagawa yung love one another kung tayo mismo ay Yes, nag-aaway-away. Diba? Nagsasalitaan tayo ng kung ano sa isa't isa pag nakatalikod. Amen? Ito pa. We are the temple of Christ. So we are the temple of Christ. Sa isang templo, di ba? So ano yung ginagawa sa isang gusali? Pag nakikita natin na may crack, may sira, ano yung ginagawa natin? We renovate. Amen? Amen. So siyempre, dito din sa atin, sa church, sa katawan ni Jesus. Kapag nakita natin yung isa nating kasama na may something sa kanya, may mali, may pinagdaraanan, ano ang kailangan natin gawin? I-reach out natin. Amen po? Nang sa gayon, makipakita natin yung yung care natin, yung love natin sa bawat isa. Alam niyo po, na dapat nga, na dito sa church natin, kapag mayroong dumating dito na tao, ano yung mararamdaman niya una? Yung care natin. Tama. Pagmamahal at yung pag-aalaga natin. Yun yung isang dahilan kung bakit bumabalik yung member. Kasi nararamdaman niya yung belongingness. Ay, belong ako dito. Yun. Intindihan niya. Diba? Tingnan niyo si Fred siya. Diba? Hindi yan babalik kung hindi niya naramdaman yung pagmamahal. Kasi may time na mahihiya yan. Hindi naman ako, parang hindi ako belong dito eh. Hindi naman ako pinapansin. Pero ano ginawa natin? Diba? Pinakita natin yung care and love. Amen? Next. Number 2, love your enemy. So, sabi ka, Mateo 5:43-48, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman na sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang umusig sa inyo. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa pagbubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang inyong mamahalin, anong ganun para ang mga asahan? Hindi ba't ginagawa niya ng mga manininyo na buwis? At kung ang mga kapatid ninyo lamang ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Kaya maging galak kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Amen. Love your enemy and pray for those who persecute you. Sabi dyan. Tama po ba? Ano ba ang dapat ginagawa natin sa mga kaaway natin? Namahal. Bilang isang Kristiyano, dapat yun yung ginagawa natin, hindi yung narinig na natin na narinig natin na nagchisismosahan. Ano ang dapat natin gawin? Makisama ka, tama ka nga. Ganun? Tapos alam niyo nangyayari doon, nadadagdagan. Amen? So anong gagawin natin? Dahil narinig mo yan, meron kang
kinagutan. Sabi po sa Ecclesiastes 33, 7-8. Kung babasahin po natin yon, ang nakalagay po doon, kapag nakita mo yung isa mong kapatid na may ginagawang mali, anong kailangan mong gawin? Bawalin mo, i-rebuke mo yung ginagawa niya. Amen? Kapag sumunod, edi mabuti. Kapag hindi sumunod, wala ka nang pananagutan. Sabi ko yun sa Biblia, sapagkat ginawa mo yung part mo. So yun po yung nakalagay din na. So kailangan bawalin natin. Once na narinig natin, may idea tayo, bawalin natin kung anong ginagawa niya. Amen? Ayan. So sabi po sa B45, sabi dyan, magiging anak ka ng Diyos at pasisikatin ng Diyos ang araw sa iyo. Ayun po ang pangako ng Diyos. Sabi dyan, ikaw ay magiging anak at pasisikatin ng Diyos ang araw sa iyo. Kung susundin natin ang utos ng Diyos at kung magiging mabuti tayo sa ating kapatiran. Amen? So, number 3, bless those who persecute you. Ayan. So sabi dyan sa Lucas chapter 6 verse 28-36, pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga naapi sa inyo, Kapag sinampal ka sa pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagawa kayong balaban, huwag mo ipagkait ang damit. Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo at kung may kumuha ng iyong alarian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais mong gawin sa inyo. Yan, tingnan natin. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapalang nananaman sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo, ang gagawin ninyo ng mabuti, anong pagpapalang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin yan. At kung ang makakabayad lamang ng inyong mga pautang, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masasama. Sa pag-asang sila ay pababayaran rin. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Ayan na. Magpairam kayo na hindi umaasa sa aking mga bayaran, sa gayon malaking ganitala ang tatanungin ninyo at kayo maging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na nasa langit. Amen? So, ang tinuturo ng verse na to ay kung paano tayo magre-respond sa mga agresibo na bagay o tao nang wala tayong ginagawang karahasan o mali sa kanila. Amen po? So, yun. So, pag ginawan ka ng masama, anong gagawin mo? Gawin mo ng mabuti. Ano pa? Do good to those who hurt you. Amen? Yun lang naman yun eh. Alam nyo, kapag may taong sigaw sa inyo ng sigaw, ano gagawin nyo? Sisigawan nyo rin ba? Ang ginagawa nyo, you will hit the burning coil in his head. So alam nyo po ba yun yung ginaganon na yung sakalan, sa may uling-uling, hihipan. So yun ang ginagawa natin eh. Galit na nga sa iyo yung tao, ano pa gagawin mo? Sasabihin mo pa ng galit. Ang sabi sa Bible, sa may Psalm po yan, sa awit. Ang nakalagay po doon, ang mahinahon na pagsasalita ay nakakabawi ng galit. Totoo po yun. So, alam niyo po ako kasi ako, meron ng pamangkin. Mga pamangkin ko, sigaw ako ng sigaw talaga ko. Kahit wala naman silang ginagawa. Huwag ka nga dyan! Ano ba ginagawa mo? Ganon. Hindi talaga. Ano ako nun eh, para, basta ganon. Kasi nagpunta ako ng abroad, tapos nang umuwi ako, hindi na ako, parang kinontrol ko na yung sarili ko. And then, alam niyo yung naging yung naging effect nun, hindi sila nagpapatulong sa akin. Ganun, parang ilang. Malayo. Pero nung one time, umuwi nga ako dito ng Pilipinas. Nagbago ako. Tapos, ang ginawa ko, kinakausap sila ng, mahinahon. And then,
One time ayaw pumasok. One time ayaw pumasok. Sabi ko, ano mo, problema mo, ganito, ba't ayaw mo pumasok? Meron ba nangaan sa'yo? Parang kinukuha mo yung loob yung gano'n. Pero natural na sa'yo yun. So, alam niyo po yung nangyari. Ano siya, sabi niya, sige na, pumasok ka na, sige na. Ang ginawa niya, tumayo siya agad, tapos nag-BS, ready na pumasok. Pero, kung ang ginawa ko doon yung, ano ba ginagawa mo dyan? Pumasok na nga! Ano yung mangyayari? Hindi yung susunod, magsusumiksik pa yung sa gilid. So, amen? So, nakukuha po natin yung teksto. Amen? So, kailangan, para makuha natin loob ng tao, ang kailangan natin gawin ay, maging mahinahon tayo, hindi yung sasabayan pa natin. Amen? Even sa mga asawa nyo, ganun din naman yung, Ayan. So, sa 4. Ang sabi po dito sa 4, ano po yung sabi? Forgive. Ayan. So, sabi po sa Colossus chapter 3 verse 13, magpasensya kayo sa isa't isa, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen? So, ano po yung sabi dyan? Magpasensya kayo sa isa't isa. Amen? So, yun ho ang susi doon. Sa pagpapatawad, magpasensyahan tayo sa isa. Pag may nagawa yung tao sa'yo na masama, ano gagawin natin? Pagpasensyahan mo natin. Amen? Alam niyo po yung epekto niyan sa atin. Tayo po yung yung maapektuhan. Lagi tayo galit. Alam niyo po yung dito sa puso niyo yung mabigat. Tapos kayo lagi yung iniisip. Amen? So dapat matutuho tayo magpatawad bilang isang Kristiyano. Amen po? Kaso, nagmamatigas ka pa. Diba? Kasi nga, napakasakit ng ginawa niya sa akin eh. Hindi ka pa kainin na sa kainan. Masakit talaga yun sa sigmura. Hindi. So, kidding aside, So, ganun po, nagmamatigas ka kasi masakit. Masakit yung ginawa niya sa akin. Pero sabi po sa Bible, magpatawad po tayo. Amen? Hindi ako nagsabi na hindi ko kayo pinipilit na magpatawad kung meron man kayong hinanakit sa kapwa nyo o sa kahit kanino man, ngunit ang Bible po ang nagsasabi nun. Amen? Amen. So, hindi po ito bumabase o sumusukat sa kung gaano kalaki, kung gaano kaliit, kung gaano kababaw, o kung gaano kalalim yung binigay na tungsugan sa iyo. Amen? 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 Amen. So, yan. So, pagpapatawad, hindi yan para sa kanila lang, kundi para sa iyo din. So, bakit? Kasi kung may epekto sa kanila yan, mas malaki epekto sa atin. Amen? Dahil hindi na natin karay-karay o dala-dala yung bigat sa puso natin. Amen? Naintindihan ba natin yung protektahan natin yung inner peace natin? Sa asawa nyo, di ba? Kung ang ginagawa mo sa asawa mo ay puro nag-aaway kayo lagi, walang mangyayari sa inyo. Ang babae, ang siyang, nagbibigay kayo ng liwanag. Paano kayo magbibigay ng liwanag? Ang init-init nyo na. Puputok na. Amen? So, ang gagawin natin sa asawa natin ay, vice versa yun kayong dalawa, magtutulungan kayo kung paano nyo mapapatawad ang isa't isa. Amen? Protect your inner peace. Amen po? Amen. So sa forgiveness, alam ko po mahirap gawin yan. Pero kung isa sa buhay po natin, magtatagumpay po tayo. Amen? Ako yung tatay ko. Nag-ibang bansa. Hindi ko bumalik. Hindi, totoo. Diba? Dudungaw ka lang ng bintana. Andun na siya. Gano'ng kasakit yan para sa amin ni mama? Diba? Gano'ng kasakit yun sa asawa mo o kaano sa kaibigan? Diba? Mas masakit yun para sa akin. Pero, isang buhay natin yung salita ng Diyos. So, ano yung nangyari sa akin? Nandito ako ngayon, magkakaibigan kami ng mga anak niya, nagpupuri kami sa Panginoon. So, ayun, ganun nag-work yung pagpapatawad. So ngayon, kaya ko na umarap sa kanila. Actually, matagal ko na napatawad. Kaya ko umarap sa kanila.
Pag nagkikwento ako, wala na sa akin. So, ayun po ang gusto ng Panginoon pala na maranasan natin, yung matutunan natin yung pagpapatawad. So, number 5, love your God. And sabi niya sa Mateo chapter 22 verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. Bakit kaya buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip? Dahil wala tayong choice kundi ang sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung sundin natin ang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Ano? Buong puso, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip at buong lakas. Amen? Wala tayong choice kundi gawin kung ano yung mabuti, kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Amen? So yan, if we love God, we will obey His orders. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang Kanyang mga utos. Ngayon, kung mayroon tayong takot sa Diyos, anong kasunod? Ano? Meron tayong pagmamahal sa Diyos. Ganun po. Amen? So, kailangan po meron tayong takot sa Diyos. Sabi po sa Psalms chapter 15 verse 33, the fear of the Lord teaches a man wisdom. Amen? The beginning of knowledge is fear. Amen? So, kailangan may takot tayo sa Diyos. Amen? So, hindi lang po yung pagkatapos nating tanggapin si Lord, yun na yun. Hindi po ganun yun. Amen? Magkaroon po tayo ng takot. Paano mo malalaman na may takot ang isang tao? Kapag namumuhay tayo ng pure. Ayan. So, pure. So, yun lang talaga ang tinuturo sa atin ng Bible. Naggumawa tayo ng nakakalugod sa Panginoon. Wala nang iba. Amen po? Amen. So, yun lang. Ayan. So, thank you po. Ayan. So, yun po ang practice natin. Yung love one another, love your enemy, bless those who persecute you, forgive and love your God. Amen? Amen po. Yeah.